ah, yung regret na lang ba on your end? Wala nang siya, walang sa anak. Sa'yo lang. Anong regret mo sa'yo bilang Rice? Ang lagi ko kasing regret sa sarili ko, lagi akong buhos eh. Siguro dahil lumaki Laging akong boss? buhos. Buhos. Akala ko Buhos. bukas eh. Buhos, kuya. Okay. Na parang syempre, pinanganak akong panganay, sanay akong bigay lahat. Wow. So, ganun din ako as a jowa. Binigay ko kasi Swerte lahat naman eh. ng jowa mo. Sugar mommy Tas kasi pinag- ako. tas Charot! Gaga. So, naramdaman niya yun for a year. For a year, trinay ko lahat ibigay ng kailangan niya. Lahat ng pwede kong matulong sa kanya. Kumbaga, sinuportahan ko siya sa lahat Kasi ng... di ba nag-showbiz din to? Mm. Di ba? So, lahat ng pwede kong matulong, talagang binigay ko. Lahat ng pwedeng ma-effort na binigay ko. Pagpapatawad, lahat pag-intindi, lahat pakikiusap, pagluhod, lahat. Alam mo yun, pakikiusap Lumuhod ka sa kanya. Hindi. Hindi. Siya ba lumuhod sa'yo? Ikaw lumuhod? Kayo talaga! Hindi, kasi naghihingi siya ng Ano ba naman? Hindi sila yung Ito, love guru to. Love guru to. Ditong episode mo talaga binitawan yan. Hindi, yung naghihingi ka ng, parang Sorry, nagganong ka ba? ah. Hindi, pumunta ka ba sa ganong point na Sa parang lahat ka na binigay nagmakaawa ko. ka na, Sa lahat ng binigay ko, nagmakaawa pa ako. grabe. Kasi, inisip ko yung anak ko eh. Kumbaga, hindi ko na lang inisip na may love pa ako sa kanya yun. Inisip ko yung anak ko, natakot ako na Baka hindi mo matulad siya sa akin. Oh. Na galing din sa Pero broken lalaki si family. Angel, di ba? Lalaki. Lalaki. Okay. Grabe, Bunso. Kung mabibigyan mo ng pagkakataon, gusto mong maayos? Yung totoo. Yung galing sa puso. Siguro, Walang showbiz, kuya, Bunso. walang showbiz ah. Naghintay na ako ng 1 taon. Nag-1 taon na yung anak ko. So, ang wini-wish ko na lang ngayon, kung sakaling mag-mature siya, ma-realize niya yung kung ano yung Due. pagkukulang niya ngayon. Sana okay na yung wag niya na kaming guluhin. Hayaan niya na kami ng anak kong... So, hindi Parang mo siya mali. papayagan. Hindi naman sa papayagan, kuya. Kasi parang syempre, yung anak ko maghahanap yan eh. Yun nga yung, basically, yun yung talagang tanong. Na Hindi ko- maghahanap yan. So, paano? Hindi ko pwedeng, yung anak mo naghahanap na ng papa. Pero Baka kung pwedeng, sakali na naghahanap siya tapos sumabot yung panahon na gusto niya na rin, would you give him a chance na, okay, tatanungin ko yung anak ko wow. kung gusto niya. So, hintayin mo pang makapagsalita yung anak mo. Hindi naman, kuya. Kumbaga parang, ako kasi kilala ko na yung tao na yun eh. Parang yung sinasabi Hindi kasi mo, ganito yan. Kunyari kaming mga lalaki. Pag nagkaroon kami ng anak, magkaiba rin syempre yung sa relationship with you and sa relationship with my kid. mm-mm. Very big difference. You know, I can die for my kid, but you know, I wouldn't die for you. Mm. May ganon eh. May ganon. Mm. So, would you let him, pag yung mga moment, let's say, tomorrow, tumawag siya. Tapos sabi ng anak mo, Daddy, ganon. Would you let Angel, you know, go to him? Biological dad siya. Ayun nga. So, Pero ang problema ko lang, kuya, is siya yung may hindi gusto. So sa akin, parang tinanggal ko na yun sa utak ko knowing kung anong klaseng lalaki siya. Wala na talagang possibility sa akin na maiisip niya yun balang araw. Parang masakit din kasi yun eh. Yung Oo. parang pumunta siya dun sa ganong state of mind na baka sa future. Tapos hindi. Minsan masakit din yun eh. Na parang siguro mas maganda na rin. Napapag-usapan natin yan. Eh. Pag meron mismo, tayong mismo. mga bagay na mga pinanghahawakan, minsan ano eh, 'di ba, if you cannot give it, if you cannot give something up, you don't own it. It owns you. So parang minsan mas maganda na rin pumunta dun sa state of mind na kahit wag na lang In-end din mo kung na. meron, edi ano, ako gusto ko ito lang na observe ko no. People na based lang sa observation ko. Pag meron talagang people na nanggaling talaga sa broken families, ang nagiging impact nun dun sa tao is naghahanap sila ng affirmation eh. So siguro isang magandang message and principle that we can take from this is pag nandun tayo sa ganun, any person na makapagbigay sa ating konting affirmation, minsan yun yung mangyayari na i-grab natin. What kind of affirmation? Para lang alam nila. Like, for example, kasi pag broken family, parang ang feeling based sa observation ko, no, pati din sa mga nako-coach namin, na may mentoran namin, na parang pag may magbigay kagad or magparamdam ng love, belongingness, family, biglang andali na nating, sometimes people, they use it to manipulate eh. 'Di ba? Kaya parang
dahil tayo galing broken family, parang baka mas may tendency tayong mas mag-cling doon. So, siguro ako ang message ko lang and siguro principle na pwede natin makuha from here is no matter yung family background mo, you are valuable. Huwag mong hayaan na yung mga tao i-dictate na mas mababang value ka just because merong tao na could be napafeel nila na minsan kasi maapektuhan pagka naghiwalay kasi yung parents. Mhm. Kahit ako sa akin mangyari yun. Parang minsan baka may isip mo, sa akin, dahil ba yun sa akin? So parang yung baka yung value ko as a person mas bumababa. So parang, pero ako siguro, hindi bumababa yung value. You are valuable, prinsesa ka. And ganun katingnan ng Diyos eh.